Ang aneurysm ay isang seryosong kondisyon na maaaring hindi mapansin hanggang sa ito ay pumutok na nagdudulot ng brain hemorrhage at maaaring ikamatay ng isang tao. Kaya sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin ang ilang mga sikat na artista sa Pilipinas na namatay dahil sa aneurysm at mga kilalang personalidad na nakasurvive dahil sa sakit. Eddie Garcia. Noong June 8, 2019, habang nasa taping ng teleseryeng Rosang Agimat ng GMA Network, si Eddie Garcia ay biglang bumagsak. Sa una, inakala ng mga nakasaksi na siya ay nadapa, ngunit lumabas sa mga pagsusuri na siya ay nagtamo ng severe cervical spine injury o matinding pinsala sa leeg. Matapos ang aksidente, agad siyang isinugod sa Mary Johnson Hospital sa Tondo, Maynila at ilang oras pagkatapos, inilipat siya sa Makati Medical Center para sa mas masusing gamutan. Napag-alaman din na nagkaroon siya ng aneurysm na maring naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Siya ay nasa coma sa loob ng halos 12 araw bago siya tuluyang pumanaw noong June 20, 2019 sa edad na 90 years old. Isabel Granada. Si Isabel Granada ay pumanaw noong November 4, 2017 sa edad na 41 years old. Matapos nga magkaroon ng brain aneurysm na nagresulta ng massive internal bleeding. Noong October 25, 2017, habang nasa Doha, Qatar para sa isang speaking engagement, bigla siyang bumagsak at nawalan ng malay. Agad siyang isinugod sa ospital kung saan natuklasang nagkaroon siya ng brain hemorrhage dulot ng ruptured aneurysm o pumutok na ugat sa utak. Siya ay nakoma at hindi na nagkamalay muli. Ayon sa mga doktor, nagkaroon siya ng aneurysm na nauwi sa cardiac arrest o pagpalya ng puso. Bukod sa aneurysm, iniulat ding nagkaroon siya ng multiple organ failure dahilan ng kanyang tuluyang pagpanaw noong November 4, 2017. Jovit Baldivino. Si Jovit Baldivino, ang kauna-unahang grand winner ng Pilipinas Got Talent o PGT, ay pumanaw noong December 9, 2022 sa edad na 29. Ayon sa ulat, siya ay nagkaroon ng brain aneurysm noong December 3, 2022 kahit ipinagbawal ng kanyang doktor ang pagod at matinding pagkanta. Siya ay kumanta pa rin sa isang event sa Batangas. Matapos sa kanyang performance, inatake siya at nawalan ng malay. Agad naman siyang isinugod sa ospital at sumailalim sa isang surgery upang tanggalin ang namuong dugo sa kanyang utak. Sa kasamaang palad, hindi na siya nagising mula sa coma at pumanaw makalipas ang ilang araw. April Boy Regino. Si April Boy Regino, ang sikat na jukebox king na nakilala sa kanyang kantang Di Ko Kayang Tanggapin at Paano Ang Puso Ko, ay pumanaw noong November 29, 2020 sa edad na 59. Noong mga huling taon ng kanyang buhay, nagretiro na siya sa musika dahil sa kanyang kalusugan. Madalas niyang ipahayag sa mga panayam na hirap siyang kumanta at mag-perform dahil sa kanyang kondisyon. Bagamat mas kilala siya sa pagkakaroon ng diabetes, iniulat din na nagkaroon siya ng aneurysm bago tuluyang pumanaw noong 2020. Bernardo Bernardo. Si Bernardo Bernardo, isang veteranong aktor at komedyante na pumanaw noong March 8, 2018 sa edad na 73. Iniulat din na nagkaroon siya ng aneurysm na dulot ng isang rare tumor. Siya na-diagnose na may pancreatic tumor, isang uri ng tumor na tumutubo sa lapay o pancreas. Noong Enero 2018, inanunsyo niya sa social media na may mass kanyang pancreas na nagdudulot na matinding pananakit ng tiyan at pagbaba ng kanyang timbang. Hindi siya agad sumailalim sa chemotherapy o surgery kaya lumala ang kanyang kondisyon. Narito naman ang mga kilalang personalidad na mga aneurysm survivor. Gigi Dillana. Si Gigi Dillana, isang kilalang singer at actress, ay nagkaroon ng brain aneurysm, ngunit ito'y naagapan bago pa man ito pumutok. Noong 2023, inamin ni Gigi sa isang panayam na siya ay na-diagnose na may brain aneurysm. Nadiskubre ito nang siya ay sumailalim sa isang MRI scan matapos makaranas ng pananakit ng ulo. Sa kabutihang palad, hindi pa ito pumuputok, kaya nagkaroon siya ng pagkakataong sumailalim sa agarang paggamot. Nagdesisyon naman siyang magpahinga at bawasan ng stress, alinsunod na rin sa payo ng kanyang doktor. Patuloy naman siyang sumailalim sa check-ups upang masigurong hindi lumalala ang kondisyon. Sa kasalukuyan, bumalik na siya sa kanyang career at patuloy na nagpe-perform sa mga concerts. Julio Diaz. Si Julio Diaz, isang veteranong aktor, ay nagkaroon ng brain aneurysm noong 2018
Ngunit matagumpay itong naoperahan at siya'y nakaligtas. Noong Abril 2018, isinugod siya sa Batangas Medical Center matapos mag-collapse sa kanilang bahay at sa pagsusuri, natuklasan siya ay mayroong brain aneurysm. Agad siyang inilipat sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center sa Manila para sa isang emergency surgery at sa kabutihang palad, naging matagumpay ang operasyon at unti-unti siyang nakarecover. Matapos ang operasyon, nagpatuloy si Julio Diaz sa therapy at rehabilitation upang makarecover ng buo. Bumalik naman siya sa pag-arte at lumabas pa sa ilang pelikula at teleserye pagkatapos sa kanyang recovery. Bakit kaya maraming artista ang nagkakaranas ng ganitong sakit? Marahil dahil sa sobrang stress, over fatigue o ano pang salik na makakaapekto dito. Ano bang reaksyon niyo dito sa ating video? Mag-comment lang sa ating comment section at pag-usapan natin yan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na dito sa ating channel, The Showbiz Caster. Maraming salamat po.